Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nandito po tayo sa isang evacuation center dito po sa Sorsogon City na kung saan nakupong evacuees na natutulog at ng lugar. Pumasok po tayo. Dito po sa kabilang banda, makikita po natin ang isang evacuee na tanging dyaryo lamang po ang hinihigaan. Walang kahit anong naiselba si sir. Dito po sa kabila ay may makikita po tayong taong nakadapa. Makikita niyo po, no? Kung papansin niyo, ang kanyang puwit ang nakausli. Dahil inuna niyang iligtas ang kanyang puwit kaysa sa mga pamilya niya. Ang pamilya niya nalubog sa baha, ang puwit niya nailigtas niya. Mga kaibigan, punta po tayo dito sa naka-red na lalaki. Itong lalaking pong ito ay natatakot daw po siya base sa aming pag-usap ng mga nakaraang oras. Takot na takot siya mga kaibigan dahil siya isang seaman, retired seaman na maraming naipundar. Ngunit sa isang iglap lamang po ay nawala ang lahat. Makikita po natin itong lalaking ito na hindi ko po talaga nakausap dahil sobrang takot din po siya. Pero kung mapapansin niyo po, meron pong brush at saka paint na feeling ko pintor po at yan lamang po ang tanging niyang nailigtas dahil mahal na mahal niya ang kanyang career, mga kaibigan. Mga kaibigan, nagsabi rin po ang mga kasama niyang evacuee na isang mayamang tao ang lalaking ito. Mga kaibigan, ito pong nakahubad na to ay si Mr. Kenneth Manolid. Isang ma-impluensyang tao dito sa Sorsogon City at tanging lahat ng tao ay nakakakilala sa kanya. Marami siyang pag-aari, gaya na lamang po ng Black Forest. Ito po ang Black Forest. Ang makasaysayang gubat ng Black Forest. Ito po ang anak ng Black Forest, ang makasaysayang gubat ng mini Black Forest. Mga kaibigan, sa nagdaang bagyong Yolanda ay maraming natagpuang mata. Dalawa na rito ay matatagpuan din kay Mr. Manolid. Ang unang mata, ikalawang mata. Ganyang kamisteryo ang taong yan. So mga kaibigan, punta po tayo sa trauma area kung saan mga ilan-ilang tao ang na-trauma dahil sa pangyayari. So interviewin natin si sir ha. Medyo ilalayo ko yung mic ko kasi medyo delikado. So, sino sir? Sir, ano pong masasabi nila sa nangyari sa kanila sir? Makausapin. Ano pong masasabi nila sir? So, Sir, bakit po? di ba nalito sa mga tao? Sir, bakit po? Sir, bakit po? Putol ni Papa. So mga kaibigan, napakalaking trauma ang nangyari po sa kanya dahil kung ano-ano pong ginagawa niya mga kaibigan. So hanggang dyan po lamang ating report.